Sinabi ba talaga to ni Rebecca? Nakatayo si Sarah sa pintuan, bahagyang maputla ang muka, ngunit hindi siya makapagsalita. Sinabi nga yun ng kaibigan, ngunit hindi niya alam na ganun kahina si Marie Chris na mahihimatay ito sa konting pagkakahila lamang. Papuntahin mo siya rito para mag-sorry. Utos ni Zephyr sa kanya. Piniga ni Sarah ang kanyang mga kamay. Siyempre ayaw niyang papuntahin sa Rebecca para mag-sorry. Tumayo ito para sa kanya. Kung magsasorry to kay Marie Chris, paano niya harapin ng kaibigan sa hinaharap? Bukod dito, pakiramdam niya na parang sinadya ni Marie Chris ang lahat. Alam niyang hindi niya ito gustong makita, ngunit punta pa rin ito sa studio para manginis. Hindi ba't sadya yun? Tinignan niya si Marie Chris na nagkukunwaring mahina at tila natatakot sa likod ni Zephyr. Pakiramdam niya na may tinatago si Marie Chris, pero wala pa siyang ebidensya. Hindi niya pinapunta si Rebecca para mag-sorry. Inaya niya si Zephyr sa labas para mag-usap. Nakatayo silang dalawa sa koridor. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Zephyr, pwede bang kalimutan na lang natin ang bagay na ito?" Tahimik na tumingin si Zephyr sa kanya. "Alam mo ba kung gaano karaming perang ininvest ko sa pagpapagamot para mailigtas si Marie Chris? Daan-daang milyon at sa wakas nagising siya. Gusto ba ni Rebecca na gawin yon? Iniisip ba niya na si Marie Chris ay isang taong maaari niyang basta-bastang saktan?" Bahagyang namutla ang mukha niya. Siyempre alam niya na gumastos ng malaki si Zephyr para kay Marie Chris. Matagal na itong gumagastos para iligtas ang babaeng iyon. Bago pa siya makilala. Pinipilit niya ang kanyang mga labing bumukas at sinabing, "Alam ko, pero sinabi lang yun ni Rebecca para sa akin. Wala siyang masamang intensyon. Kung wala siyang masamang intensyon, hindi ba siya kailangang managot?" Malamig na tugon ni Zephyr. "Para yun sa akin, so ikaw nagsabi ng mga masamang bagay tungkol kay Marie Chris kay Rebecca? At nagdulot ng gulo sa kanila?" Malamig ang tingin ni Zephyr sa kanya. Natigilan siya at bigla niyang naramdaman na masyado siyang tinatrato ng masakit na lalaking to. Walang emosyon sa kanyang ekspresyon. Naisip niya marahil ay may sama ito ng loob dahil hindi siya sumunod dito kaninang umaga. Sinabihan niya ito ng manyak, sinabi na ayaw niya ito makita at ngayon ay ginagamit ni Zephyr ang sitwasyong ito para pagbayarin si Rebecca. Ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib, piniga niyang kanyang mga kamay at nahirapang sabihin, "Humihingi ako ng tawad kay Marie Chris para kay Rebecca. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat sinabi sa kanya mga bagay na yon na naging sanhi ng alitan nila. Ayos na ba to?" "Hindi." Napakalamig ng boses ni Zephyr. "Hindi ako tumatanggap ng paghingi ng tawad sa ngalan ng iba. Sino man ang gumawa nito ang siyang dapat ang managot." Namutla si Sarah. "Kasalanan ko to sa simula. Wala tong kinalaman kay Rebecca. Malapit na siyang ikasal. Huwag na sana natin siyang bigyan ng dagdag na alalahanin, pwede ba? Kung alam niya lang na ganitong mangyayari, hindi sana niya sinabi kay Rebecca tungkol kay Marie Chris kaninang umaga." Puno siya ngayon ng pagsisisi. Pinagsisisihan niyang nakipagtalo siya kay Zephyr at pinagsisisihan din niyang sinabi kay Rebecca tungkol kay Marie Chris. Kung hindi niya yung ginawa, baka mas madali silang mag-uusap ngayon. Gayunpaman, hindi madaling kausapin si Zephyr sa sandaling ito. Tinignan siya nito ng malamig at binigyan siya ng 3 salita. Hindi yun pwede. Napanghinaan ng loob si Sarah. Ngunit sa huli, hindi niya tinawagan si Rebecca dahil ayaw niyang saktan ng kanyang mabuting kaibigan sa ganitong paraan. Kung ginawa niyang tawag na yon ngayon, hindi siya magiging karapat-dapat maging kaibigan ni Rebecca. Ngunit hindi niya tinawagan si Rebecca. Si Rebecca mismo ang kusang nag-contact sa kanya. Siya ang nagtulak kay Marie Chris. At kung may nangyari, natural lamang na alamin ang kalagayan ng sitwasyon. "Sarah, kamusta ng babaeng yun?" Tumawag agad si Rebecca kay Sarah pagkatapos ng trabaho. Nakatayo siya sa pintuan ng ospital. Pinipilit ang kanyang mga labi at hindi nagsalita. "Malubha ba?" Medyo inis si Rebecca. "Kung alam ko lang na ganun siya kahina, hindi ko sana siya ginalaw." Hindi alam ni Sarah kung anong sasabihin. Muling nagtanong si Rebecca. "Nasa ang ospital kayo? Pumunta ba si Zephyr? May sinabi ba siya? Kailangan ko bang mag-sorry kay Marie Chris at bayaran ng mga gasto sa ospital?" Rebecca. Hindi maiwasang tawagin ni Sarah ang kaibigan niya. Huminga ng malalim si Rebecca at sinabing, "Wala yun. Ginawa ko yun. Kung may nasaktan, mananagot ako. Pupunta ako sa ospital para kausapin siya at alamin kung anong gusto nilang gawin. Kung may kailangan akong bayaran o gawin, hindi ako iiwas sa responsibilidad. Kung kailangan ako makulong,
Tatanggapin ko. Bes, muling tawag niya. Magkaibigan ba tayo? Oo, syempre magkaibigan tayo. Kung ganon, huwag ka na munang pumunta dito. Umuwi ka na at magpahinga ng mabuti. Ako nang hahawak sa bagay na to. Huwag ka masyadong mag-alala, sabi ni Sarah. Maaring hindi magandang pakiramdam ni Rebecca, kaya't wala siyang nasabi ko hindi. Sige, salamat. Pagkatapos ibaba ang tawag, puno ng lungkot si Sarah. Halos 9:00 na ng gabi nang bumalik si Zephyr mula sa ospital. Nakasuot siya ng maluwag na damit pang tulog at halos nakatulog na sa paghihintay sa sofa. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, bigla siyang umupot tumingin doon. Pumasok si Zephyr mula sa labas at sa unang tingin ay nakita siya. Ngunit wala itong sinabi at umakyat lamang sa itaas. Talagang galit ito. Sigurado siya rito. Ibinaba niya ang ulo at malalim na huminga, saka umakyat at kumatok sa pinto ng opisina. Walang sumagot mula sa loob ng pinto. Binuksan niyang pinto sa sarili niyang paraan. Si Zephyr ay nag-aalis ng korbata sa leeg niya. Nang makita siya, bahagyang nairita ang mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya dito at mahinang nagtanong. Bumalik ka ng sobrang late. Kumain ka na ba ng hapunan? Gusto mo bang ipagluto kita? Pailing-iling nang umiti si Zephyr at seryosong sinabi. Hindi na, hindi ako gutom. Bakit ang lamig mo sa akin? Ayaw mo ba akong makita? Tumitig si Sarah sa kanya. Walang emosyon sa mukha ni Zephyr. Hindi mo ba sinabi yon? Na sobrang galit ka sa akin at gusto mong maglaho ako? Heto ako ngayon, nawawala na. Hindi na kita guguluhin. Makakatulog ka ng tahimik. Nanlaki ang mga mata ni Sarah at nakaramdam siya ng sama ng loob. Nang mapuno siya ng lungkot, namumulang kanyang mga mata at tila may manipis na hamog na bumabalot dito. Ngunit hindi man lang naapektuhan si Zephyr at tumingin pa sa malayo. Alam niya kung bakit ito naroon at ayaw niyang magpaapekto sa mga luha nito. Nang makita kung gaano siya kalamig, labis na nadismaya si Sarah. Pinunasan niyang kanyang mga luha at sinabing, hindi na kita kakausapin ulit. Pagkatapos ay tumakbo siya papalayo. Napakunot ang noon ni Zephyr at hinawakan ng kamay niya bago pa siya makalayo. Sa bahagyang puwersa, hinila siya nito pabalik sa kanyang mga bisig. Nagpumiglas siya na parang nagtatampo. Bitawan mo ko, tama na. Hinawakan siya ni Zephyr sa kanyang mga bisig at tiningnan siya mula sa itaas. Huwag ka nang umiyak. Umiiyak ako. Ano ngayon kung umiiyak ako? Sadya mo kong pinapahirapan tapos ayaw mo pang umiyak ako? Galit na tumitig siya sa lalaki habang tumutulong luha niya. Tinignan siya ni Zephyr. Pinapahirapan kita. Hindi ba't sinabi mong nakakainis ako at ayaw mo kong makita? Oo, sinabi ko nga yun, pero galit lang ako noon. Iba ka, sinadya mong pahirapan ako at hindi pansinin dahil sa mga sinabi ko. Nakiusap ako pero hindi mo ko pinansin. Ngayon ganitong itsura ko at alam kong alam mo kung anong ibig kong sabihin. Pero nagbubulag-bulagan ka pa rin at nagsasabi ng masasakit na salita. Umiiyak siya sa sama ng loob. Ayaw magpahawak dito at pilit siyang kumakawala. Bitawan mo ko. Hindi siya binitawan ni Zephyr at sinandal siya sa pinto. Tahimik na tinitigan siya ng kanyang mga malalim na mata. Tinutulungan kitang magbago ng ugali pero lagi kang gumagawa ng gulo at hindi umuuwi. Paano tayo mabubuhay ng ganito araw-araw? Tinitigan niya ito ng may galit. Hindi mo naintindihan ang nararamdaman ko. Ano bang nararamdaman mo? Tanong ni Zephyr sa kanya, hindi siya makapagsalita. Galit siya, hindi lang dahil walang dahilan kundi dahil galit siya kay Marie Chris. Gayunpaman napakatuso ng mga paraan nito at hindi niya mahanap ang ebidensya laban sa babae. Kaya't lagi siyang sinisisi tuwing napag-uusapan si Marie Chris. Para bang may masamang sinasabi siya tungkol dito at sa bandang huli, nagiging kasalanan niyang lahat. Dahil sa mga paulit-ulit na pangyayari na wala na siya ng ganang magsalita. Sa huli pinigil niyang kanyang bibig at galit na sinabing, basta hindi ako masaya. Kahit hindi ka masaya, hindi ko pwedeng tumakas mula sa bahay. Seryosong sabi ni Zephyr sa kanya. Tiningnan siya ni Sarah tila nagbago ng ekspresyon nito, tila lumambot ng kaunti. Damang-daman niyang paglambot ng kanyang ugali. Bahagyang pinipigil ang kanyang labi at nagsabing, kung hindi ako aalis, baka kalimutan mo ba tungkol kay Rebecca? Huminga ng malalim si Zephyr. Nakikita kong lumapit ka sa akin dahil kay Rebecca. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mo ko papansinin. Tama naman talaga yun. Kung hindi dahil kay Rebecca, hindi sana siya magpapakumbaba. Pero ngayon, hindi niya gustong galitin to. Niyakap niyang kanyang mga kamay sa leeg nito at hinalikan siya sa sulok ng kanyang labi. Sinabi ko na, hindi sinasadya ni Rebecca ang lahat. Kasalanan ko ito. Please, wag mo na siyang guluhin. Pwede ba?
Malapit na malapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumambot ang damdamin ni Zephyr at tinignan ng asawa. Nakasuot ito ng manipis na pantulog na may spaghetti straps. At ang kanyang maputing mukha ay walang make-up, lalo itong nagmumukhang kaakit-akit. Tinitigan niya ito ng malalim at mahinang boses na sinabi, "Hindi ka pa naman humihingi ng tawad." Nang marinig ni Sarah yon, alam niyang may pag-asang kanyang taktika. Nagliwanag ang mga mata niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Malambing na nagsabing, "Hindi ba't nandito ako para magmakaawa sa iyo ngayon?" "Paano ka magmamakaawa?" Tinitigan siya nito sa maliit niyang muka. Bahagyang namula si Sarah. Alam niyang ibig sabihin nito. Gusto nitong siyang magkusang loob. Wala siyang magawa kung hindi pikit ang mga mata. Tinalikan nito ng marahan sa kanyang baba. "Ganito ba? Ayos na?" "Hindi pa sapat," mihinang sabi ni Zephyr. Niyakap siya nito ng mahabang braso at buhat ang kanyang katawan ng buo. Nakasandal ang ulo niya sa pinto habang inangat siya nito at mahigpit na niyakap ang kanyang bewang. Natakot siyang nakabitin sa ere, kaya't napakapit siya sa balikat nito gamit ang dalawang kamay at habang pinapalapit siya nito, para siyang sanga na malambot na sumusunod. Inangkla niya mga hita sa bewang nito habang nararamdaman ang kanyang damdamin. Bumulong to sa kanyang tenga. Mababa at sexing boses. "Sasabihin mo pa bang nakakainis ako?" Parang naubos ng lakas niya at hindi makapagsalita. Hindi na siyan si Zephyr kaya't bahagyang idinagan ang katawan sa kanya at muling tinanong. Wala nang magawa si Sarah kung hindi sumagot ng kaaya-aya. "Hindi ka nakakainis. Kung ganun gusto mo ba? Gustong gusto kita." Tumugon siya dahil alam niyang sa ganitong paraan, mas konti ang sakit na mararanasan niya. Malumanin nang ngumiti si Zephyr. "Sa susunod huwag ka nang maglayas." Pagkatapos ay hinalikan siya nito ng buong pananabik. Walang lakas si Sarah para lumaban kaya hinayaan na lang niya ito. Nang magising siyang muli, sumikat na ang araw. Mas maagang bumangon si Zephyr kaysa sa kanya. Kiniliti ang dulo ng kanyang ilong at tahimik na bumaba sa kama. Pero gising na siya at nakitang gwapong mukha ng lalaki. Tamad niyang sinabi, "Ang aga mo namang nagising." "Good morning." Mahinahon ang tinig nito. Pagkatapos ng kanilang ginawang pagtatalik, kadalasang maganda ang mood ni Zephyr. "Ano ang gusto mong kainin na almusal?" "Ipapaluto ko kay Aling Lydia para sa'yo." Hinawakan ni Zephyr ang ulo ng kanyang asawa habang tinititigan ang magandang mukha nito. Saka pa lang ito tumugon, "Ayos lang kahit ano. Kung ganoon, ipapaprito ko kay Aling Lydia ang tuna para sa'yo." "Sige," sagot ni Sarah at nang makita nga alis na si Zephyr, hinawakan niyang kamay nito at sinabing, "Honey, ang tungkol kay Rebecca." Kalilimutan ng bagay na yon, tinitigan siya ni Zephyr sa kanyang makinis at maputing muka. Hindi napigilang yumuko, tinalikan siya sa labi. Sa wakas, tila nawala ng malaking alalahanin sa puso niya. Mabuti na lang at hindi nasisingilin si Rebecca. Matapos mag-isip sandali, nagtanong ulit siya, "Kailangan ko bang humingi ng tawad kay Marie Chris para kay Rebecca?" "Hindi na, tapos ng lahat." Pinisil ni Zephyr ang kanyang maliit na mukha. Puno ng lambing ang kanyang mga mata. "Mag-e-exercise ako, matulog ka pa ng kaunti." "Sige." Nang magising muli siya, kumakain na si Zephyr sa unang palapag. Na makita siyang bumaba, kinawayan siya nito. "Halika, magagahan na tayo." Lumapit siya at nakita niya may pritong tuna nga sa mesa. Umupo siya sa tabi nito. Kumain ng ilang piraso ng isda at nagtanong na may kaunting pag-aalala. "Talagang hindi mo nasisingilin si Rebecca, tama ba?" Uminom ang lalaki ng kape. "Gusto mo bang managot siya o hindi?" "Syempre hindi." Sagot niya agad, gumitito. "Sabi ko na, tapos ng lahat." "Okay, mabuti naman." Gumaan ang pakiramdam ni Sarah at pati ang gana niya sa pagkain ay gumanda. Nagsandok siya ng isda at kumain. Napansin ni Zephyr ang ilang marka ng halik sa kanyang leeg at nagtanong, "Masakit ba?" Hindi naintindihan ni Sarah ang sinabi nito dahil abala siya sa pagkain. "Ha?" Nagtanong ulit si Zephyr. "Ginawa na natin to ng ilang beses kagabi. Nasaktan ba kita?" Hindi napigilan ni Sarah na mamula at napatingin kay Aling Lydia sa kusina. Nang makita niya hindi siya napapansin nito, bumulong siya. Medyo namumula siya ng gustot, parang may konting hirap sa kanyang paglalakad. "Pupunta ako sa ospital mamaya at hihingi ng reseta kay Rod para sa gamot mo," sabi ni Zephyr. Ang mga mata nito ay walang bahid ng pagsisisi. Bagkos, may bahagyang pagmamalaki pa. Natigilan si Sarah at tinitigan ito. "Huwag ka kay Rod humingi ng gamot. Kilala niya ako. Nakakahiya kung malalaman niya to." "Sige," ngumiti si Zephyr sa kanya. "Magpapareseta ako sa iba at babalik ako mamayang gabi para lagyan ka ng gamot."
Pagkatapos ng almusal, itinali ni Sarah ang kurbata ng asawa at hinatid siya nito papuntang trabaho. Sa pintuan ng opisina ni Sarah, hinila siya nito tinalikan ng mariin bago siya pinapasok sa studio. Pagkapasok niya, dumating si Rebecca sa opisina niya upang makita siya. Nang makitang nag-aalalang mukha nito, naisip ni Sarah na malamang hindi to nakatulog ng maayos kagabi, kaya agad niya sinabing magandang balita. Bes, sinabi ni Zephyr na kinalimutan na natin ang tungkol dito. Nagulat to, paano man naayos? Hindi makasagot si Sarah at uminom ng tubig upang magpanggap na normal. Basta, kinausap ko siya tungkol sa dahilan. Nagtali kayo hindi ba? Hula ni Rebecca, nahiya siya tumingin sa kaibigan. Paano mo nalaman? May marka ng halika sa leg mo. Inalay mong kagandahan mo para sa akin kagabi ano? Naupong malapit si Rebecca sa kanya habang nagsasalita. Umubo ng bahagya si Sarah. Ako naman ang may kasalanan ng lahat. Kasalanan ko ito. Lumipas ang mga araw ng tahimik. Sinubukan ni Sarah isukat ang wedding dress at napansin niyang masikip ito sa bewang. Kaya pinaayos niya ito para maluwagan ng kaunti. Nakakapagtaka dahil sa loob ng 2 taon, hindi nagbagong sukat ng kanyang bewang pero ngayong taon ay tila lumapad to ng kaunti. Marahil ay dahil sa sobrang sarap ng pagkain niya nitong mga nakaraang buwan, kaya medyo nadagdagan siya ng timbang. Ang wedding dress ni Rebecca naman ay sakto sa kanya at hindi na kailangan ng anumang pag-aayos. Mabilis na lumipas ang mga araw at kasal na ni Rebecca. Naipadala na sa kanya ng kaibigan ng dress para sa kanya. Bridesmaid siya sa araw na yon. Ang reception at kasal ay sa isang lugar na gaganapin. Ayaw ni Rebecca na mapapagod pang lahat ng bisita para sa biyahe sa magkahiwalay na lugar. Sinukat muna niyang dress na kulay light blue na strapless. Maganda yon at lalong nakitang kurba ng kanyang katawan. Aliw na aliw siya habang nakatingin sa salamin. Tinitigan siya ni Zephyr na patingin to sa kanyang dibdib at bahagyang napakunot ang noo. Kailangan ba talagang isuot ito? Bakit naman? Lumipat ang mga mata niya mula sa salamin patungo sa mukha nito. Hindi magandang ekspresyon nito. Medyo masyadong revealing yata to. Ayos lang naman, tumingin siya ulit sa salamin. Hindi ba ganito naman talaga ang mga damit ng bridesmaid? Wala bang may manggas? Malamig kasi. Hindi ka ba giniginaw sa tube top? May konting fleece naman sa loob, sagot niya dito. Pero lalamigin pa rin ang mga braso mo. Hindi sumang-ayon si Zephyr sa kanya. Hina ang resistensya niya sa lamig at baka magkasakit siya pag uwi ko masyadong lamigin. Nagpunta sa closet si Zephyr at kinuwang isang puting shawl para sa kanya. Isuot mo ito. Sinubukan niya ni Sarah at bagay naman sa kanya, ngumiti siya. Maganda pala. Nasiyahan din si Zephyr. Ngiyakap siya at sinabing, anong oras ka pupunta? Sasamahan ko si Rebecca ngayong hapon. Ikaw naman, anong oras ka magiging libre mamayang gabi? Siguro makakapunta ako mga alas 5. Naintindihan niya na abala to sa trabaho. Tumango si Sarah at may naisip. Tumingin siya sa salamin at nagtanong. Anong balak mong gawin kapag bumalik na si Marie Chris? Nasa ospital si Marie Chris kamakailan kaya naman nakakaranas ng katahimikan si Sarah. Pero malapit na itong lumabas mula sa ospital. Sabi ko kukuha ako ng guro para sa kanya at mag-aaral siya sa bahay. Kailangan niya rin ng socializing, kaya magpapadala ako ng 2 batang katulong para samahan siya. Mas okay na to, basta't hindi niya kailangang makitang babaeng yon, contented na siya. Tumango siya saka sinabing, huwag mong papuntahin si Marie Chris sa studio namin para mag-aral. Nagkaroon sila ng alitan ni Rebecca kamakailan at ayaw ko magpang-abot pa sila. Sinamantala niya rin ang pagkakataong ito para hindi na magpunta si Marie Chris sa studio. Isa pa ayaw niya naman talaga sa babaeng yon. Tiningnan siya ni Zephyr at sinabing, sige, maghahanap ako ng designer para turuan siya. Kung ayaw mo siyang makasama, hindi mo kailangang pakisamahan siya. Salamat. Tumango si Sarah at sinuot ang kanyang mga mataas na takong. Muling kumunot ang noo ni Zephyr. Huwag ka nang magsuot ng sobrang taas na takong ngayon. Bridesmaid ka at kailangan mo samahan ng bride sa lahat ng oras. Mapapagod ka sa ganito kataas na takong. Pero mas eleganting tingnan ng high heels. Tumanggi si Sarah at sinuot ang kanyang crystal high heels. Hindi natuwa si Zephyr sa kanya. Lumapit at binuhat siya upang pigilan sa pagsusuot ng mataas na takong. Mataas ka na rin. Hindi mo na kailangan ng high heels para magmukhang mas matangkad. Ayoko mapagod ka ng sobra para sa kasal ni Rebecca. Bahagyang kumunot ang noo niya. Bakit mo ko laging kinokontrol? Pinipigilan mo ba ako? Napansin niya masyadong mahigpit ang asawa niya sa kanya nitong mga nakaraang araw. May curfew pa siya na uwi na alas 9 ng gabi. Kinokontrol kita.
May pagka-domineering na sabi ni Zephyr. Kinuha ang isang pares na puting flat shoes at ipinasuot sa kanya. Ito ang isuot mo ngayon. Huwag na yung matataas. Dahil seryosong mukha nito, hindi na siya kumontra at sinabi ng malambing. Sige na, alam ko na. 2:00 ng hapon, dumating siya sa 5-star hotel. Dito gaganapin ang kasal ni Rebecca. Pagdating niya doon, nakaupo si Rebecca sa harap ng dressing table at nilalagyan siya ng makeup artist. Bes, lumapit siya sa kaibigan, naka-flower crown ito at hinitian siya nang makita siya. Bes, ang ganda mo ngayon. Ikaw ang mas maganda. Papuri niya dito at nagkwentuhan sila at nagtawanan, kaya't mabilis na lumipas ang oras. Maya-maya dumating ang nanay ni Rebecca. Tinawag si Sarah papunta sa banquet hall upang tumulong sa pagrehistro ng mga bisita. Hindi ba ikaw ang asawa ni Zephyr? Narinig niya sabi mula sa likuran. Pagtingala niya nakita niya si Shawn Mendes na nakatayo sa harap niya. Suot ang isang itim na suit at may bahagyang ngiti sa mga labi nito. Relax ang anyo na nakatingin sa kanya. Ang lalaking ito, naalala niyang oras na suot niya ang costume ng Little Fox Demon at nakita siya nito ni Dr. Rod. Bahagyang nahiya siya at ngumiti ng bahagya. Sino ka nga ulit? Ako si Shawn Medel. Kaibigan ako ng asawa mo mula pagkabata. Ngumiti ito sa kanya. Hello, ako si Sarah. Pakilala niya sa sarili sabay kuha ng red envelope mula sa kamay ni Shawn. Medyo mabigat ito kaya't nakaramdam siya ng pagtataka at binuksan yon. Nang makita ang laman, tumambad sa kanya isang pulang diamante. Nalaki ang mga mata niya habang muling tumingin kay Shawn. Diamante ang bigay mo? Oo. Paano ko to pangangalanan? Isulat mo lang, best wishes Rebecca from Shawn Medel. Alam niya na yan. Sige. Isinulat niya ang sinabi nito. Pumasok na si Shawn sa loob at nagpatuloy siya sa pagpapapirma sa mga bisitang dumarating. Pagkalipas ng ilang minuto, isa pang kakilala ang dumating, si Rexon de Vera. Nakita siya ng lalaki at may pilyong ngiti sa mga mata nito. Oh, ang maganda kong ate. Napakunot ang noo ni Sarah na makita to. Bakit ka nandito? Kaibigan ko si Rebecca. Sagot nito sabay abot ng sobrang daladala. Habang inaabot ni Sarah ang pulang sobre mula kay Rexon, sadyang hanawakan nito ang malambot niyang kamay at ayaw bitawan. Napakunot noo siya. Rexon, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ko. Dahil nasa pinto sila ng wedding banquet, ayaw niyang gumawa ng eksena kaya binabaan niya ang kanyang boses. Yumuko sa Rexon at ngumiti. Narinig ko ng pinsan ko yabala sa isang babae ng pangalan ay Marie Chris Lacson kamakailan. Pinagagawan pa niya ng villa at kumuha ng guro at katulong para sa kanya. Alam mo ba to? Nagsimula agad siyang magsabog ng intriga. Ganitong gusto niyang gawin. Ang masirang araw ni Sarah. Hindi siya pinatulan ng babae at malamig na sinagot. Alam ko, hindi mo siya pinagalitan kahit alam mo. Ganyan ka ba kamartir? Napakamartir mo naman para hayaan ang asawa mo mag-alaga ng ibang babae. Huwag kang maghasik ng gulo dito. Hindi ako papatol sa mga taktika mo. Naintindihan ni Sarah na may layunin si Rexon kaya hindi niya ito pinansin. Sinuklian ni Rexon ang tingin niya at sinabing, Sarah, pinapaalala ko lang, huwag kang maging tanga na hayaan kang laruin ng iba. Pakialamero, tugon niya habang marahas na binawi ang kamay niya. Narealize na Rexon na hindi niya makuha ang gusto niya kaya tumahimik na lang siya. Naglakad at pumasok sa loob. Sa totoo lang may konting kaba sa puso ni Sarah tungkol kay Marie Chris. Pero hindi niya alam kung paano ayusin ang problema. Hindi solusyon ng lagi silang nag-aaway ng kanyang asawa at alam niyang hindi ito papayagan ng kanyang lola. Sarah? Isang tinig ang pumukaw sa kanya mula sa pag-iisip. Paglingon niya nakita niya si Marlon Alba. Dadalo nga pala ito. Medyo inatake na rin siya ng pagod dahil sa dami ng dumalo. Ngumiti siya. Kuya Marlon, suot nito ang isang light gray na suit. May malungkot na mga mata ngunit gwapong muka. Tumutulong ka ba dito sa pagpapapasok ng mga nasa guest list? Oo, kulang kasi ang tao kaya akong pinapunta ni Tita Andrea. Tugon niya. Hindi na nagsalita pa si Marlon at tinabot ang sobre sa kanya. Tinanggap niya ito at pinapirma ito sa guest logbook. Ano na naman kayang dalang gulo ni Marie Chris paglabas nito ng ospital? Makahanap kaya si Sarah ng ebidensya na magpapatunay sa tunay na kulay ni Marie Chris? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.